illegal na po ang vote buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang ayuda. Tinatago nila sa pangalang Akap, tupad. tupad, at marami pang iba. Pagbibili ng boto ng mga mamamayan. Oh. At wag ka mga kababayan, baliktad pa ang mga utak ng mga ito. Nasa Luzon ang bagyo, namigay ng ayuda sa Mindanao. Oh, nung kasagsagan ng bagyo mga kababayan, pinangunahan ni Carlo Nograles. Oh. Magiging mas matindi pa ang ayuda na Ayuda. Mr. Sa January, Ayuda. Sa February, sa March, sa April, hanggang sa Mag-eleksyon. araw ng eleksyon. At alam nyo ba mga kababayan, ang spendable nila ni-request ng mga buhayan na ayuda is almost 1 trilyon na po mga kababayan for next year. Dahil ang una nilang ni-request 591 billion for next year para sa taon ng eleksyon. And then, dumagdag pa ng 291 plus billion pesos mga kababayan, na kung isusuma total mo, almost 900 billion. Billion konti na lang trilyon na para sa ayuda ang ni-request ng mga buhaya. Ganyan po kalaki ang kanilang spendable mga kababayan dahil malapit na ang eleksyon. Oh, tama pa ba iyon? Walang infrastructure dahil ayuda na. At sabi ni VP Sara, isa na itong vote buying. Dahil legal ang mamigay ng ayuda sa panahon ng election period. Nilalagyan pa ng pangalan. Papa-exempt yan ng mga politiko. Ng buhaya. Nila, ay naku, hindi pwedeng bawal ang pamimigay ng ayuda. Kasi kailangan Dapat ito ang sitahin ng COA, ng ombudsman. 'Di ba? Tapos ngayon, tinatarget nila si VP Sara. yan ng mga tao. Ibibigay nila yan sa kanilang mga botante. Grabe, ang daming pera niyan mga kababayan. Pag-isipan natin, tayong mga botante, bakit ko ba utang ito sa mga politiko? Pera ito ng bayan. Hindi ito pera ng politiko. Correct. Binigay mo ito sa akin, ibig sabihin, karapat-dapat akong makatanggap at hindi ko ito utang sa iyo na politiko ka o kandidato ka. Yung ilan nga mga kababayan nagsabing yung nakatanggap ng ayuda Hindi naman talaga kailangan nila ng ayuda. Kaso lang, andyan na yan Binigay ng mga politiko mga kababayan. Dahil kung tatanungin, 5,000 o ganyan, kahit pa igawin yung 10,000, pero 5,000 mga kababayan, may cut pa yan Kakaltasan pa. Kano na lang ang mapunta sa'yo. Ang sabi nila, kung ginawa na lang ito ng mga tulay o bagong kalsada, pinakalsada yung mga farms na nasa malalayong lugar, mas maganda pa daw sana mga kababayan. Dahil makikita mo talaga ang improvement at pangmatagalan. Yan, pagkatapos, 1 linggo lang siguro yung 5,000, ubos na yan. Yung mga sugarol, wala na. 1 oras lang yung sinugal. Ibig sabihin, ito ay serbisyo ng gobyerno na dumaan lang sa iyo. At hindi ito utang na loob ko sa iyo. Correct. Tayo okay lang naman ang ayuda, pero paminsan-minsan lang, hindi na ginagawang talagang araw-araw namimigay ng ayuda. Aabusuhin yan, di ba? Yun na lang talaga sigurong kailangan talaga ng assistance mga kababayan. Diyan na sila mag-focus kung yung may sakit talaga nasa ospital na kailangan pambayad o yan ang kanilang tulungan. Diyan sila mag-focus, yung mga nasunugan. Pero kahit sino na lang mga kababayan, ang Diyos mio,